Last February 10 to 11, we traded city noise for mountain air and set out on an unforgettable adventure to Mount Pulag, the highest peak in Luzon and home of the famous Sea of Clouds. Sa taas nitong 2,926 meters above sea level, hindi lang ito simpleng hiking destination kundi isang lugar kung saan mararamdaman mo talaga ang kapangyarihan at ganda ng kalikasan. In this vlog, we'll share our full Mount Pulag experience, from preparation tips, registration process, and what to expect sa trail to unforgettable moment when we finally witness the Sea of Clouds during sunrise and sunset. If you're planning to hike Mount Pulag or just curious kung ano experience doon, we hope this post give you helpful insights and inspires you to change your own summit soon. Hi! On the way na kaming motorway for pick-up ng van 2. Outfit check! Sana kayanin ko itong bag. Nakasakay na kami na bus. Puntang Tarlac. Pagdating namin sa Bocod, Benguet, mas naging totoo na. Before anything else, dumiretso muna kami for our medical certificate. Required ito bago umakyat, so make sure you are feeling well before the hike. Umakyat kami sa second floor at kinuha ang aming mga medical forms. Next stop, BP checking. Isa ito sa pinaka-importanting part bago kapayagan umakyat. Kailangan normal ng blood pressure para safe ang hike, especially since mataas ang elevation ng Mount Pulag. Andito na kami sa Bocod, Benguet. Kakatapos namin magpa-medical. Kakain na kami ng breakfast. Vlogger pa siya. After namin magpa-medical, bumaba muna kami sa first floor para kumain. Kailangan talagang mag-refuel bago mag-hike. Simple lang ang meal namin. Mainit na rice and coffee. Pero sobrang satisfying lalo na sa lamig ng Bocod, Benguet. Only rice nga pala dito, guys. Marami ding ulam na pagpipilian. Medyo pricey, pero understandable naman sa layo ng lugar. Torta ang kinuha ko kasi may baon kaming binalonan longganisa. Tagi-isa kaming tatlo. After nito, dumiretso na ako sa cashier para magbayad. Huwag nga pala kayong mag-alala, marami silang barya dito. Ano yung coffee? Ay, bara. Ito po yan? 100 yung sa akin. Babayaran na rin siya. Yes. Ano, wala akong barya pa yun. Wala. Kulong nila lang. Meron 500 pala. Ay, hindi, meron. Magkano yung sa akin? Tsaka coffee. Ako, ano ba ako? Magkaiba yun? Ata. Ako, barako din. Magkano? Barako din. Sa akin 130. After namin magbayad, naghanap na kami ng mauupuan. Dati daw, may unli sabaw dito, pero ngayong pagpunta namin, walang unli sabaw. Masarap sana yun with the kanin kasi ang dry ng mga ulam namin. Ito nga pala yung kape nila, kapeng barako. Sabi nila unli coffee to pero hindi ko na-try kasi nga hindi naman ako makape masyado kasi nagpapalpitate ako. Masarap naman yung kape nila at mainit. Kumuha din ako ng coffee mate, di kasi ako masyado sa black coffee. Wala pala ito. Mali. Gusto ko naman sana. Ay, magkano ka pa? Ay, hindi. Baka 13,000 steps na ako nito. Talaga? Baka hindi mo ni-stop yung kahapon. May ba yung 13,000 mo? Kaya nga. Breakfast ako. Habang kumakain, doon na rin namin mas na-feel yung mix ng excitement at kaba. Tahimik lang kami minsan. Nag-iipon ng energy habang iniisip ang mahabang trek na naghihintay sa amin. Yung simpleng kape na yun, parang naging comfort and boost na rin bago harapin ng adventure paakyat ng Mount Pulag. Konting pahinga, konting kwentuhan, then ready na ulit for the next step of our Mount Pulag journey.
After that, konting biyahe naman papunta sa Department of Environment and Natural Resources or DNR office. Habang nasa van, ramdam na namin yung pag-akyat ng altitude. Mas lumalamig ang hangin at mas gumaganda ang view sa labas. Tahimik yung iba, nagpapahinga, yung iba naman nagpipicture ng scenic mountain roads. Unti-unting mas lumalakas yung excitement kasi mas papalapit na kami sa jump-off point ng Mount Pulag. Dito talaga mas naging official ang lahat. Kasi this is where the final registration and orientation happen before the climb. Pagdating sa DNR, reality check ulit. This is it. One step closer to the summit. Medyo lost lang kami after kaming ibaba rito ng van kasi pagdating namin, hindi na namin alam kung ano yung susunod. Ang instruction lang kasi sa amin dun daw magpapark sa taas yung van. So naghintay kami matawag yung grupo namin. Originally, 3 lang kami ng kapatid ko at ng boyfriend niya ang sumama sa hike na to. Bale, 3 kaming joiners. All in all, I think 11 kami ata sa van 2. Bale, 3 kaming van from this organization na lumarga. Sa van namin, 5 kaming magka-camping. Sa van 1, may isang magka-camping. Bale, 6 kami lahat na magka-camp sa camp 2. During the orientation, nahati kaming 3 van sa 2 grupo. Kami yung pangalawang grupo na pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit kami nahuli. Medyo matagal-tagal din yung inantay namin since kahit weekdays, ang daming nagpunta para makita si Mount Pulag. Ang daming live yarn. Pagpasok mo dito, makikita mo yung maraming pictures sa gilid. Since nakita ko na to sa ibang vlog, nagdala kami ng 2x2 namin para ilagay din dito. May nakasabit na stapler sa gilid kung kailangan nyo. Grabe, ang daming pictures, no? Ganyan na karami yung umakyat kay Pulag. Sa sobrang daming picture, hindi ko na alam kung saan ako maglalagay. May mga magkakatabing picture sa tingin ko mga couple. Nahihiya akong maglagay kasi mukha akong nagta-third wheel. Kaya sa bandang yan, undecided ako kung saan ako maglalagay. Dito ba sa baba o dito na lang sa taas? Dito sana, kaso picture siya ng mag-couple. Magmumukha akong third wheel. Ako to may couple. Kaya lang nag-third wheel ko. After nito, naglagay na rin yung kapatid ko ng picture. Si Patrick, walang dalang picture, hindi ata siya informed. Or baka ayaw niya lang talaga. Okay na din to, pamatay ng oras sa pag-aantay. Kasi after nito, long waiting game, grabe. Kasi nga, nahiwalay yung van namin. Tapos nakita ko din tong viral na taho, ang Mount Pulag taho. Madami siyang flavors. Strawberry caramel yan, ma'am. Ah, ito? Oo. Nag-decision na rin ako. Strawberry, Ito ano po yung sa sir? kuya. Ay, ang ganda ng piyo po. Strawberry coffee yan, sir. Tapos strawberry coffee, sir? Chef? Chef, diba? Oo. Yan na yung pareho may kape. Ay, walang kape. Walang kape. Yung isa. Ano yung isa, ma'am? Strawberry ube po. Strawberry ube. Ito, ibig sabihin magiging lahat. Sure, dagdag lang tayo ng konti caramel ay no? Sige, kuya. I trust you. Sir, coffee lover ba? Medyo. Kasi dalawa kasi yung process kong coffee, pero Arabica yung pareho. Yung brewed niya, Arabica. Tapos if you want one. Ano siya, meron siyang Spanish latte din. Yung isa, kuya, pwedeng lagyan ng coffee later. Pwede ma'am, pwede. Pwede rin ma'am. Sure, ito yun. Ubi coffee yan. Also, we'll have more ako. Ito yung strawberry. Wala na yung pop natin. Ubus na kasi. Thank you, kuya. Ne, bakit ma'am? Hindi kayo magano? Balik kayo. Pwede, bababa na lang kami. Hindi yan, pwede na yan. This one? Oo, pwede na yung dagdagan. Pwede ube lang, kuya. Kung tatanungin niyo ako sa lasa, sakto lang. Mas maganda siguro kung natural strawberries yung ginamit or natural ube since marami naman yun dito. Must try din siya kasi dito mo lang siya makikita sa Mount Pulag. After the long waiting game, tinawag na din yung grupo namin to join the orientation. Grabe, kahit weekdays, ang daming tao. Anong mga trabaho nyo, te? Nagsalita naman yung nag-wellness leave para dito. Dito na-excite kami kasi start na ng orientation. Malapit-lapit na to sa katotohanan. Orientation at the Department of Environment and Natural Resources is very important in preserving the beauty of Mount Pulag.
because it teaches hikers how to become responsible visitors. During the orientation, climbers are reminded about the leave no trace principles. Bawal magtapon ng basura, bawal pumitas ng halaman, bawal manira ng trail, at bawal gumawa ng anumang makakasira sa ecosystem. Mount Pulag is home to unique plants, mossy forests, and delicate grasslands that can easily be damaged if people are careless. And the third highest in the Philippines. Situated in the southern portion of the Grand Cordillera, Ifugao and Nueva Vizcaya, where local indigenous peoples such as the Ibaloy, Kalanguya, Kangkanay, Icarao regard it as a sacred site. The orientation also explains safety rules and why certain areas are restricted. Aside from the locals of the Cordillera, That's the orientation video before. We have to change this because there are informations here that needs to be changed. It says here that Mount Pulag is the second highest mountain in the Philippines. Now, they say that there's a mountain in Mindanao that's higher by a few meters than Mount Pulag, and that's Mount Pulag-Pulag along Kitapag Ridge in Mindanao. If you look at old records, hawak ng Pulag ang second highest for many years. But a few years ago, In short, this orientation is not just a requirement, it is a responsibility. It ensures that Mount Pulag's sea of clouds, landscapes, and biodiversity will remain beautiful not just for us, but for the future generations. Andito na kami sa Ranger Station. Ang ulam namin ay Nilaga. Ay, tinola. Tinolang manok. Kakain muna kami tapos mag-hike So, the ng... time is now is 11:41. Mag-start kami ng hike ng mga 1 p.m. jump off namin is 1 p.m. Eta is 3 to 4. Ay, ganyan. sobrang bilis. As if kakayanin magbuhat. Ikot-ikot na rin yun. Ay, kakatapos namin mag-lunch. Antayin na lang namin yung ano ba tawag doon? Guide? Tour guide. Tour guide, hindi. Yung, antayin namin yung 1 o'clock. Umalis muna kami, ganda ng view. Hi! Ang kinain namin ay isaw. Isaw, tapos tinola. Tapos, kasi wala kami tiwala sa tent namin, Lamig. Lamig ngayon. kumuha muna, nag-rent pa rin kami ng tent. Sa sobrang pagbaba namin, umuusok na yung... Ay, puro baho lang. Baho? Wala ako kasi Wala na usok. Baho, melon. usok, no. Baho, Yes. May signal daw dito, B. Nag-aantay. Oo, naka-receive ko pa yung mga chat. So, may signal pa dito. Naka-receive ko pa yung mga chat. 1 o'clock, mag-hike na kami. Naisip pa namin kung magpapaporter kami. Feeling strong. Ano sila kausap nun? Okay, see you later. Bye. See ya. Ay, video. Hi. Sa jump-off area, hindi natuloy yung 1 p.m. na supposedly jump-off namin. Since inantay pa namin yung magga-guide sa amin, we made sure na kompleto na yung mga camping gears namin. Chok, ganun. Hindi mo. Anong ginagawa mo? Hindi ko. Okay, getting ready. Sinong di magpapa-quarter? Yan. Sabi dadalhin namin. Ending nagpa-porter. Tapos yung bag ko, hinabal-habal hanggang dun sa 1.5 kilometer nung kasama naming Indonesian. Kala ko kaya ko. Ayun, ang mga sabi hindi magpapaporter. Wala pang 500 meters. Naghahanap na kami ng porter. Naramdaman ko kasi yung pressure sa chan ko kanina. Eh, baka... ko. Hi! So baka this is pumutok yung small intestine ko. Kaya...
Ganda oh. Hi! Dito ramdam ko na yung nipis ng oxygen, grabe. Wala pa tong 1 kilometer, I think. Basta yung distance ng ihahabal-habal dapat is 1.5. Kinuha na nung kasama namin Indonesian yung bag ko. Dito na namin siya nakita sa dulo ng habal-habal. 600 only go? Yeah. 600 one way. You want? 10.5 pa lang. Happy ka dyan, meron ka pong bag. Yeah. So, hati na. Ganda ng pathway, oh. Hi! Naghati na kami ni Ivy dun sa buhat ko kasi nagpo-porter siya. Tapos sa kanya na yun ang tent at kaway ka, be. Ang ganda dyan, kaway ka. Hi! Yay! It is very important to pack light before the hike. Huwag kayo magdala maraming gamit. Talaga? Okay. Kaway, kaway. Yeah! Oh my God. Kaya pa? Wow! Pero assault pala to. Nori ako dito. Woo! This po? This one. Right daw, right. Mossy Forest. Papasok na kami nito sa Mossy Forest. Numinipis na talaga ang oxygen at ramdam na ramdam ko na yung sipon ko. Sipon, pagod, pawis. Pawis kahit malamig yung hangin. Wala siyang katapusang assault, grabe. At this point, parang hindi ko na kaya kasi ang bigat ng gamit ko. Grabe! Shit. Whew. Dito naging close na kaming mga magka-camp. Naging madali din yung experience kasi okay talaga yung mga kasama namin nag-camp. Buti na lang meron sila kundi 3 lang kaming nag-camp. Kamusta naman kami nun? Ate, mamaniin lang niya ate. Kaya nga eh. Bulalo daw ulang natin mamaya. Go for the bulalo. Cup noodles pala. Break time. Break time. Kung maririnig nyo, grabe na yung breathing ko dito. Ang nipis ng oxygen. As ay hikaing tao. Grabing hirap nito for me. Hindi rin ako ganun ka-active. 1 week before the hike lang ako nag-start mag-exercise. One! Basang siso. Picture. Hey! On the way, minadaanan kaming malaking landslide. Grabe. Yan. Ala, may bonnet na nalaglag. Sabi, leave no trail eh. Dapat kinuha niya. Buhay pa. Proof of life. Grabe ang Mossy Forest ng Mount Pulag. Parang ibang mundo agad ang vibe. Tahimik, malamig, at balot ng hamog ang paligid. Yung mga puno, makakapal ng lumot. Kaya siya tinawag na Mossy Forest. Dahil sa mataas na elevation at malamig na klima, laging moist ang environment. Perfect condition para tumubo ang moss, ferns, at iba pang endemic plants. Napansin din namin na mas dense ang vegetation dito kumpara sa ibang bahagi ng trail. The moss actually helps retain moisture in the ecosystem, which is very important for maintaining the mountain's water supply and biodiversity. Ang daming unique species ng halaman. Hi! Patapos na kami mag-set up ng tent. Tent 1, tent 2, magpapako na lang. Finally, we reached Camp 2. Pagbaba namin sa trail, ramdam na agad yung excitement at sense of accomplishment. Camp 2 is usually the main staging area before the final push to the summit. Kaya dito kami nag-break, nag-set up ng temporary rest, at nag-refuel. Mga 5 PM na rin kami natapos nag-set up ng tent. We plan to chase the sunset. Maganda kasi yung sea of clouds sa taas, doon sa may tower. Dahil late kaming umakyat, medyo manpis yung chance namin na makita at mahabol yung sunset. Kaya binilisan namin ng pag-set up para makaakyat pa kami. Kasi medyo malayo pa yun. And pa-sunset na, nung mga panahon nito, 6 PM ang sunset. And 5:30 na, nitong patapos na kaming mag-set up. Alam nyo,
Camp 2 is not just a stopover, it's also a preview of the beauty and challenges na naghihintay sa summit ng Mount Pulag. Nakapag-setup na kami. Dito kami matutulog lahat. Ito, gamit. Uy, chaotic. Pagkatapos namin mag-setup ng tent, nagmadali na kami umakyat sa tower para maabutan namin ng sunset. Dito hindi pa namin sure kung magkaka-clearing. Ang priority namin ay maabot ang tower para makapag-sunset viewing sa taas. Grabe, ang ganda mo, Pulag. Dito pa lang parang sulit na yung pag-akyat namin. Medyo tago pa ang araw dito sa likod ng mga ulap. Pa-sunset na talaga. At medyo malayo pa kami sa site. Masyadong steep din yung daan paakyat. Tinatry namin umakyat ng summit para sa clearing. Kasi tinay sa likod ko, meron, diba? Meron. Kaya lang. Taas pa, oh. Hindi na namin naabutan yung sunset. No? Okay. Summit ng Camp 2. Rolling hills na lang siya. Uy, umaraw, mainit na. Sabi ka, mamay ka. Kumaway ka. Yay! Finally! Daray no! Akala ko Naabutan namin yung sunset sa taas. Thank you, Lord. Grabe, ang ganda dito sa taas. May clearing. Sa tayo? Hi! Yay! Dito kami sa picture! Summit ng Yes, may Mount Pulag! Clearing kami! Sino sabi mo na? Yay! Sinong malas kayon? Sino ang masama ang ugali? Sino ang hindi busilak ang puso? Karamihan kasi sa amin dito, ilang beses na nilang umakyat kay Mount Pulag nang walang clearing. Kaya grabe, ang saya-saya nila ngayon nang meron silang clearing. Ako, thank you Lord, kasi on my first hike, I experienced clearing on the top of the mountain. Grabe Lord, ang galing mo. Ginawa mo lahat to? Sabi nga namin, kahit wala ng clearing bukas, kota na kami. So, dinner time. Ang ulam. Bulalor. Bulalor. Oo nga, dapat pa nagdala ko ng Uy! May chicken! Grabe naman, ang dami nating ulam. Uy! Why? What happened? Happened to you? We're gonna eat now, Dino. Yan, dinner. Thank you, ate. Salamat po. Natutulog na kami. Nagkabox ng sleeping bag na depende. Ang gawin ko, lalagyan ko ng heating pad yung loob ng sleeping bag. Kasi ang lamig. So cold. Ang lamig-lamig. Dito, nag-decide na kami magtabi-tabing tatlo para mainit. Kasi masama na rin yung pakiramdam ni Patrick sa time na to. Parehas kami uminom na ng Biogesic. Pare-parehas kasi kaming pumasok pa sa work ng Monday. Tuesday tong hike namin. Hindi na namin tinulugan yung isang tent. Para hindi kami nabigyan. Bakit ito? Lubat na. Ano gagamitin mo bukas? Lulubat na. Importante yung make sure na marami kayong flashlights kung magka-camping kayo kasi malulubat talaga. Kanya-kanya sleeping bag na lalagyan ng sleeping pad. Sobrang lamig. Patrick. After naming nag-wash up ng ice cold water, heto nga't natulog na kami. Hi! It's 4 o'clock, 14 katatapos namin mag-breakfast. Mag-break leg. Ang sakit na ng mga muscles ko. Ayan. Andito na yung mga nag-hike from baba. Mga nag-homestay. Nag-ready na kami. Yay! Bye! See you sa peak! Grabe yung hirap ng trail papuntang summit. Kala ko di ko na kaya. Uy, lobat ka na din? Palobat na rin ako?
Malapit na. Malapit na. May ilaw. Karamihan sa amin palobat na ang flashlight dito. From camping kasi ginamit pa namin tong mga to. As someone na may allergic rhinitis, grabe ng tulo ng sipon ko dito. Wah! Taas! Alam, bilas nila oh. Mga buwisit. Kung hindi kayo ma-exercise na tao, lugi kayo sa mga batak, ay iiwan kayo sa trail. Oo. Sobrang nipis na ng oxygen. Hingal na ako. Tapos sinisipon pa. Sunrise na. Grabe. Walang katapusang assault ito. Kaya pala ang daming nagsasabi na mahirap daw tong last part. Lalo na yung last push. Bukod sa steep na siya, ang hirap huminga. Matarik! Inuna namin puntahan ng summit para maabutan ng sunrise. Yung ibang grupo, pumunta muna ng summit 3. Yung iba naman, pumunta muna sa may cell site. Sa summit 3 may free drone, kaya karamihan doon muna. Ay! Deep breath. Tingnan malalim. Labas. Gadan. Baho. Hinga. Mataas yun eh. Nipis na. Ano, oxygen. Nagyayalo na yung buhok ko. Kahit malamig, grabe yung pawis ko, kaya nabasa yung buhok ko. Tapos nun, nagyayelo na yung basa sa buhok ko. Lalo na namang malamig. Patrick, kaya ba? Kaya mo pa? Hindi ka nagsasalita. Check ko yung kasama namin kasi nilalagnat-lagnat na. Ay, sakit. Ow. Meron pa? And now, the endless assault. The final push to the summit. Paakyat kami sa steep trail, bawat hakbang parang laban sa gravity at lamig ng hangin. Mas challenging ang trail dito. Loose soil, rocky paths, at madalas exposed sa hangin kaya kailangan talagang steady ang pace at focused ka sa bawat hakbang. Dito mo mararamdaman ang tunay na test ng endurance, both physically and mentally. This part of the trail teaches respect sa sarili mo at sa kalikasan. Every careful step counts, every breath matters, at bawat effort mo ngayon, worth it sa view na naghihintay sa tuktok. Asa na sila? Palabas ang mga to. Kaya nga makita sila. Saglit. Ay. At this point, na-discover ko ng iisang gloves lang pala ang nadala ko. Ice cold sa taas. Hindi kaya ng kamay ko. Tapos hindi na nagana yung mga hand warmers. Yung isang gloves ko? Nandito yung final boss mo. Nandito yung final boss ng lamig. Kaya nga eh. Kompleto na po tayo. Hi, summit. Medyo lubog pa yung araw dito kaya medyo madilim pa yung kuha. At least naabutan namin ng sunrise. Waiting na lang kami na sumikat na talaga ang araw. Hi, summit. Ready na pumunta sa Big Tree. Uy, uwak. Ano na sila? Bumaba na? Bumaba na sila. At this point, pababa na kami papunta sa Peak 3. Doon daw kami kukuhanan ng drone shot. Syempre may assault pa rin mamaya paakyat sa Peak 3. Pero finally, yung long-awaited descent. Ang saya na kasi downhill na. Mas madali at hindi na ganong nakakapagod compared sa paakyat. Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat sa loose soil at rocks para hindi ka madapa. Hiking poles are a big help dito. Kaya isa to sa mga essentials nyo sa pag-akyat, wag niyong kakalimutang magdala.
Kasi tutulungan niya yung mga tuhod niyo, magsisilbi siyang inyong ikatlong paa. Huwag naman. Hoy, ang kuko umiiyak. Ang kuko umiiyak. Diba? Even though mas madali ang downhill hiking, it still builds stamina and strengthens focus. At the same time, it gives you a chance to appreciate kung gaano kaganda ang Mount Pulag from top to bottom. It's a perfect ending after the challenges of the summit, mas mabilis, mas fun, at mas sobrang fulfilling. While descending, finally, nakita na namin yung famous grasslands ng Mount Pulag, something we missed on the way up kasi gabi pa nung akyat kami. Sobrang ganda ng view, malawak, parang golden carpet, at ang mga dwarf bamboos at endemic plants dito talaga nakakawaw. Ayan o. Mas napansin mo rin yung texture ng trail at yung buhay sa paligid. Iba talaga kapag may daylight. It's a perfect reminder na bawat part ng Mount Pulag may kanya-kanyang charm. From the mossy forest to these open grasslands, makikita mo kung gaano kahalaga ang natural preservation at kung bakit dapat sumusunod tayo sa mga rules para mapanatili ang kagandahan ng mountain ecosystem. Hi! We're on top of the zone! Tangi, where are we? Assault pa lang sila. Sakit yun. Uy. Ito yung inakyat namin kanina umaga. Grabe no. Parang di matapos-tapos na assault. Hi, kagagaling namin ng summit. Papuntang Peak 3. Hindi daw nakapag-video kayo ng morning kasi puro to assault oh. Puro assault. Pero sa taas, worth it yung picture. Sa pinaka-summit, ang ganda, grabe. Ayan na sila. Kaway. Uy, walang hingal pagpababa. Saya. Oo. Ayan na yung ano. Okay lang yung ganito, hindi pinagpapawisan, tapos malamig. Ay, thank you po. Kain po kayo maigi. Nagugutom na din ako. Habang naglalakad kami sa Mount Pulag, ramdam namin na bawat hakbang ay may responsibility. Kailangan nating maging maingat at may compassion sa environment. Hindi basta nagtatapon ng basura, hindi sinisira ang halaman o trail, at iniintindi ang epekto ng actions natin sa kalikasan. Importante rin ang respeto sa kultura ng mga local communities, gaya ng Ibaloy at ibang indigenous groups na naninirahan sa paligid ng bundok. Silence, mindfulness, at pagiging considerate sa kanilang tradisyon at practices ay malaking bagay. Sa simple at tahimik na paraan, natututo tayong maging visitors na hindi nakakasagasa kundi nakakatulong para mapanatili ang kagandahan ng Mount Pulag at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Sabi nga sa orientation, leave this place even as cleaner the first time you arrived here. Wala, may mga video ako dito na umuulan pa. Sad. Nung mga time na nagpunta kasi sila dito, maulan at malakas ang hangin. Kaya ito yung revenge hike nila. Successful naman kasi may clearing na sila. Kaya sa unang hike ko, ang swerte ko, naranasan ko agad ang clearing. Isang sacred space sa Mount Pulag. Tahimik, malinis, at puno ng spiritual energy. Para sa mga Ibaloy, dito sila nagdarasal at nagpapakita ng respeto sa kalikasan. Sobrang swerte namin na makita ito. Parang regalo ng bundok para sa amin. Hindi lang siya view, ito ay paalala na ang hiking ay tungkol din sa paggalang sa lupa, sa kultura, at sa taong naninirahan dito. Sa bawat hininga sa clearing na iyon, ramdam namin ang koneksyon sa kalikasan at sa kasaysayan ng bundok, isang experience na hindi namin malilimutan. Bilad-bilad na natin.
Ay, pababa na kami ulit sa campsite. Habang bumababa kami, hindi na ako kumuha ng video. Ramdam ko na minsan, mas mahalagang maranasan ng sandali kaysa i-record ito. Ang huling tanawin sa Mount Pulag, ang Sea of Clouds, ang mossy forest at ang malawak na grasslands ay nananatili sa aming puso, parang paalala na beauty at simplicity ng kalikasan. Sa hiking na ito, natutunan namin na ang bundok ay hindi lang challenge sa katawan, kundi aral sa pasensya, respeto at gratitude. Natutunan namin na mahalaga ang connection sa environment, sa kultura ng mga lokal, at higit sa lahat, sa sarili nating journey. Mount Pulag isn't just a destination. It's an experience that stays with you long after you leave. Kaya kahit walang footage sa pagbaba, ang alaala at inspirasyon nito ay mananatiling malinaw at buhay sa amin. Hanggang sa susunod na adventure, always climb with respect, care, and wonder. Bye!